Tanggalin mo na life support ng nanay mo. Sigaw ng biyanan ko habang nag-aagaw buhay ang ina ko. Nakangiti lang ang asawa ko sa paghihirap ko. Pero bumulong ng 3 salita ang nanay ko sa akin na nagpataas sa kanilong balahibo dahil... Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-type mo ng lugar mo, may makabasa rin na kapareho mo ng pinagdadaanan. Isang taong tahimik na lumalaban, umiiyak sa gabi, pero sa umaga ay piniling bumangon para sa pamilyang mahal niya. Sa isang makipot na eskinita sa Stamesa, Manila, nakatira si Maristela Vardona, o Stella kung tawagin ng lahat. Hindi siya lumaki sa malaking bahay. Tanggalin mo na life support ng nanay mo. Sigaw ng biyanan ko habang nag-aagaw buhay ang ina ko. Nakangiti lang ang asawa ko sa paghihirap ko. Pero bumulong ng 3 salita ang nanay ko sa akin na nagpataas sa kanilong balahibo dahil... Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-type mo ng lugar mo, may makabasa rin na kapareho mo ng pinagdadaanan. Isang taong tahimik na lumalaban, umiiyak sa gabi, pero sa umaga ay piniling bumangon para sa pamilyang mahal niya. Sa isang makipot na eskinita sa Stamesa, Manila, nakatira si Maristela Vardona, o Stella kung tawagin ng lahat. Hindi siya lumaki sa malaking bahay. Hindi rin siya sanay sa malalaubot na kama, mamahaling hapunan o malamig na kwartong may aircon. Ang nakasanayan niya ay tunog ng makinang panahi tuwing madaling araw, amoy ng kaning bagong saing na hinahati sa 2 kahit kulang, at boses ng kanyang ina na pilit ginagawang masaya ang bawat araw kahit halatang pagod na. Ang kanyang ina, si Corazon Vardona, ay dating mananahi sa Divisoria. Kilala siya sa tawag na Aling Cora, isang babaeng hindi tumatanggi sa trabaho kahit sumasakit na ang likod, kahit namamanhid na ang daliri sa kakatahi ng palda, uniforme, kurtina at ano-ano pang ipinapagawa ng kapitbahay. Sa murang edad ni Stella, natutuhan na niyang hindi lahat ng ina ay nagpapahinga sa gabi. Ang ina niya mas lalo pang gumigising kapag tulog na ang lahat. "Mama, matulog na po kayo," minsan ay sabi ng 10 taong gulang na si Stella. Habang nakahiga sa banig, pinagmamasdan ang likod ng inang nakayuko sa makinang panahi. Gumiti lang si Corazon, kahit mamumula ang mga mata. "Konti na lang ito, anak. Kapag natapos ni Mama, may pambili tayong baon mo bukas." "Hindi na po ako magbabaon. Tubig na lang." Tumigil ang paa ni Corazon sa pagpadyak sa makina. Lumingon siya kay Stella at pilit na nungumiti. "Huwag mong sasabihin yan. Anak kita. Hanggat humihinga ako, hindi kita hahayao pumasok sa school nang walang laman ng tiyan." Ganun lumaki si Stella, sa pagmamahal na hindi marangya pero hindi rin kailanman nagkulang. Hindi niya nakilala ng maayos ang kanyang ama. Ang alam lang niya, umalis ito noong 5 taon pa lang matapos malulong sa sugal. May mga gabing naririnig niyang umiiyak ang ina sa kusina habang hawak ang lumang litrato ng kasal. Pero kinabukasan, para bang walang nangyari. Nakangiti na naman si Corazon habang hinahainan siya ng nilagang itlog at sinasabing, "Kumain ka ng marami. Magiging magaling kang tao balang araw." Kaya mula elementarya hanggang kolehiyo, dala ni Stella ang pangakong iyon. Nag-aral siya ng mabuti. Habang ang ibang estudyante ay nagre-review sa coffee shop, siya ay nasa palengke tuwing weekend, tumutulong magtinda ng tinahinang ina. Habang ang iba ay may bagong sapatos kada pasukan, siya ay marunong magtahi ng sariling punit. Hindi siya nainggit, pero natuto siyang mangarap ng tahimik. Sa tulong ng scholarship at walang humintong sakripisyo ni Corazon, nakapagtapos si Stella ng accountancy. Noong araw ng graduation, nakaupo sa pinakadulong bahagi ng auditorium si Corazon. Suot ang lumang bestida niyang siya mismo ang tumahi. Hawak niya ang maliit na panyo at paulit-ulit itong idinidiin sa mata. Nang tawagin ang pangalan ni Stella, tumayo si Corazon kahit may sumaway sa kanyang usher. "Anak ko yan!" Mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses. "Anak ko yan!" Pagkababa ni Stella sa entenaba, yunakab niya ang ina ng mahigpit.
Mama, tapos na po. Hindi ka na magtatrabaho ng sobra. Humagulgol si Corazon sa balikat niya. Hindi pa tapos, anak. Simula pa lang ito. Pero salamat. Salamat dahil hindi mo sinayang ang hirap natin. Ilang buwan matapos ang graduation, nakapasok si Stella bilang junior accountant sa Del Fierro Holdings, isang kilalang kumpanya sa real estate at logistics. Sa unang araw pa lang niya, ramdam na niya ang layo ng mundo niya sa mundong pinasukan niya. Makintabang sahig, mabango ang labi, at ang mga taong dumaraan ay tila walang iniisip na problema sa pamasahe, upa o gamot. Doon niya unang nakita si Dante Del Fierro, ang isang nag-iisang anak ng may-ari. Matangkad, palangiti, mahusay makipag-usap. Para sa mga empleyado, isa siyang ideal na boss, magalang, charming at daling lapitan. Pero para kay Stella, isa lang siyang lalaking masyadang mataas ang mundong ginagalawan niya. Isang hapon, habang bitbit ni Stella ang makapal na folder ng financial reports, nabangga siya ng nagmamadaling staff sa hallway. Nagkalat ang papel sa sahig. "Naku, sorry," sabi ng staff pero agad din itong tumakbo. Napaupo si Stella para damputin ang mga papel. Maya-maya, may kamay na tumulong sa kanya. "Hindi dapat iniiwan ng taong binangga," sabi ng lalaki. Pag-angat niya ng tingin, si Dante yun. "Sir Dante?" gulat niyang sabi. "Ako na po, salamat." Ngumiti ito. "Stella, tama? Ikaw ang bagong accountant." "Opo, sir." "Dante na lang, hindi ako komportable sa sir." Hindi alam ni Stella kung ano ang isasagot. Sanay siyang laging may pagitan ang mahirap at mayaman. Sanay siyang yumuko kapag kinakausap ng nakatataas. Mula noon, madalas na silang magkausap. Sa una, tungkol lang sa trabaho. Pagkatapos, tungkol sa buhay. Nalaman ni Dante na mag-iisa na lang si gulat niyang sabi. "Ako na po, salamat." Ngumiti ito. "Stella, tama? Ikaw ang bagong accountant." "Opo, sir." "Dante na lang, hindi ako komportable sa sir." Hindi alam ni Stella kung ano ang isasagot. Sanay siyang laging may pagitan ang mahirap at mayaman. Sanay siyang yumuko kapag kinakausap ng nakatataas. Mula noon, madalas na silang magkausap. Sa una, tungkol lang sa trabaho. Pagkatapos, tungkol sa buhay. Nalaman ni Dante na mag-iisa na lang si Stella at ang ina niya. Nalaman ni Stella na namatay na ang ama ni Dante, si Don Celestino Del Fierro, at ang ina nitong si Doña Priscilla ang kasalukuyang makapangyarihan sa pamilya at kumpanya. "Mahigpit si Mama," minsang sabi ni Dante habang nasa pantry sila. "Pero mabait siya kapag nakilala mo." Ngumiti si Stella. "Lahat naman siguro ng ina may higpit." "Ikaw, close ka sa mama mo?" Nag-iba ang lambot ng mukha ni Stella. "Siya po ang buong buhay ko." Hindi nagtagal, naging mas malapit si Dante kay Stella. Hinahatid siya minsan sa sakayan, dinadalhan ng kape kapag overtime, at pinapadalhan ng pagkain kapag alam nitong hindi pa siya nanananhalian. Sa paligid ng kumpanya, marami ang nagbulungan. May mga nainggit, may mga nanghusga at may mga nagsabing imposibleng seryosohin ng isang Del Fierro ang babaeng tulad niya. Isa sa mga unang hindi natuwa ay si Mirela Quinto, dating kasintahan ni Dante at anak ng mayamang supplier ng Del Fierro Holdings. Minsan, nakasalubong niya si Stella sa restroom at tinignan nito mula ulo hanggang paa. "Ang galing mo rin, ano?" sabi ni Mirela habang naglalagay ng lipstick. "Tahimik ka lang pero mataas pa lang target mo." Hindi agad nagsalita si Stella. Naghugas lang siya ng kamay. Dagdag ni Mirela, "Ingat ka. Sa mundong pinapasok mo, hindi sapat ang bait. Minsan, kinakain ng buhay ang mga babaeng masyadong nangangarap." Tahimik na tumingin si Stella sa salamin. "Hindi po ako nangangarap ng hindi akin. Nagtatrabaho lang po ako." Napangisi si Mirela. "Tignan natin." Nang ipakilala ni Dante si Stella kay Doña Priscilla, dun unang naramdaman ni Stella ang tunay na lamig ng mundong pinasukan niya. Ginanap yon sa mansyon ng mga Del Fierro sa San Juan. Malawak ang bakuran, mataas ang gate, at sa loob ay parang museo ang katahimikan.
May mga painting, chandelier, at muebles na mas mahal pa siguro sa buong bahay nila ni Corazon. Nakaupo si Doña Priscilla sa mahabang hapagkainan, suot ang perlas at kulay maroon na bestida. Katabi niya si Valerico Santos, pinsan ni Dante at abogado ng pamilya. Nandun din si Mirela, na kunyari ay nagulat nang makita si Stella. "So, ikaw si Maristela?" sabi ni Doña Priscilla, hindi man lang ngumiti. "Opo, ma'am." Magalang na sagot ni Stella. "Accountant ka raw sa kumpanya namin?" "Opo." "At ang ina mo?" Bahagyang nanigas si Stella. "Mananahi po dati. Ngayon po ay nagpapahinga na dahil mahina na ang katawan." Tumikhim si Valerico na tila may gustong pagtawanan. Si Mirela naman ay napayuko para itago ang ngisi. Doña Priscilla placed her glass down slowly. "Dante, hindi mo nabanggit na may mabigat palang responsibilidad si Miss Vardona." "Ma!" mahinang saway ni Dante. "Ano? Nagtatanong lang ako." Bumaling sila kay Stella. "Mahirap ang buhay, ano? Lalong na kapag may magulang na may sakit." Lumingon si Stella kay Dante, umaasang ipagtatanggol siya nito. Gulit, ngumiti lang si Dante ng alanganin. "Si Stella po ay masipag, kaya ko siya gusto." "Kaya mo siya gusto ngayon," sagot ni Doña Priscilla. "Pero ang awa, Dante, hindi dapat pinapakasalan." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Stella. Gusto niyang tumayo at umalis, pero naalala niya ang paalala ng ina, huwag hayaan ang kabastusan ng iba ang magtanggal ng respeto mo sa sarili. Kaya ngumiti siya ng pilit. "Pasensya na po kung hindi po ako galing sa pamilyang katulad ninyo, pero hindi po pabigat ang nanay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako natutong tumayo." Saglit na natahimik ang hapag. Pagkatapos ng gabing yun, sinabi ni Dante kay Stella na huwag masyadong dibdibin ng sinabi ng ina niya. "Ganun lang talaga si Mama," paliwanag nito habang nasa kotse sila. "Pero masasanay din siya sa'yo." "Dante?" mahinang niyang tanong. "Nahihiya ka ba sa pinanggalingan ko?" Napatingin nito sa kanya. "Hindi, siguro hindi." "Bakit hindi mo ako ipinagtanggol kanina?" Napahawak si Dante sa manivela. "Ayaw kong palakihin. Kapag sinagot ko si Mama, mas lalong lang siyang mag-iinitan." Tinanggap yun ni Stella ahit may kirot. Minahal niya si Dante dahil sa paniniwalang sa likod ng takot niya sa ina ay may kabutihan. At marahil dahil pagod na rin siyang maging mag-isa sa laban ng buhay. Lumipas ang 1 taon. Ipinaglaban ni Dante ang pagpapakasal nila. O yun ang inakala ni Stella. Maliit lang ang kasal, elegante, pero ramdam ni Stella na hindi tunay na masaya ang pamilya ng lalaki. Si Corazon, kahit mahina ang katawan, ay dumalo na may hawak na maliit na rosaryo. Bago ihatid si Stella sa altar, hinawakan niya ang kamay ng anak. "Anak," bulong ni Corazon, "ang kasal ay hindi lang pagmamahal. Dapat may respeto. Kapag nawala iyon, huwag mong hayaang mawala ka rin." Niyakap siya ni Stella. "Mama, magiging maayos po ang lahat." Ngunit pagkatapos ng kasal, doon nagsimulang makita ni Stella ang mga bitak. Si Dante ay madalas nang umuwi ng gabi. Kapag tinatanong, sinasabing meeting. Kapag may kailangan si Corazon sa check, bulong ni Corazon, "Ang kasal ay hindi lang pagmamahal. Dapat may respeto. Kapag nawala iyon, huwag mong hayaang mawala ka rin." Niyakap siya ni Stella. "Mama, magiging maayos po ang lahat." Ngunit pagkatapos ng kasal, doon nagsimulang makita ni Stella ang mga bitak. Si Dante ay madalas nang umuwi ng gabi. Kapag tinatanong, sinasabing meeting. Kapag may kailangan si Corazon sa check-up, napapakunot ang noo nito. "Stella, hindi maliit ang gastos natin," minsan niyang sabi habang nasa dining table sila. "Alam ko, Dante, pero gamot iyon ni Mama." "Hindi ko sinasabing hindi mo siyang tulungan, pero may hangganan din." Napahinto si Stella. "Hangganan?" Dumating si Doña Priscilla sa likod nila, tila matagal nang nakikinig. "Tama ang anak ko. May asawa ka na, Maristela. Hindi ka na dapat umiikot sa nanay mo." Tumayo si Stella.
Siya lang po ang meron ako bago dumating si Dante. At ngayon may Del Fiero ka na, Maristela. Matuto kang pumili. Hindi sumagot si Dante. Iyon ang pinakamasakit. Hindi ang pangiinsulto ni Doña Priscilla, kundi ang katahimikan ng asawang dapat sana ay kakampi niya. Samantala, sa maliit na bahay nila sa Santa Mesa, lumalala ang kalagayan ni Corazon. Madalas itong hinihingal, namamaga ang paa at hirap matulog. Si Mang Tibor Almazan, ang kapitbahay nilang dating security guard, ang madalas maghatid sa kanya sa health center kapag nasa trabaho si Stella. "Anak, huwag kang mag-alala sa bahay. Ako nang titingin dito kapag wala ka." "Salamat po, Mang Tibor," sagot ni Stella, pigilang luha. "Hindi ko na po alam kung paano hahatiin ang katawan ko." Ganyan talaga ang mabuting anak, pero tandaan mo, kahit matibay ang kahoy, napuputol din kapag sobra ang bigat. Sa ospital naman, nakilala ni Stella si Nurse Amihan Kaluya, isang mahinahong nurse na palaging may malasakit kay Corazon. Kapag hindi sapat ang bantay ni Stella dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho, si Nurse Amihan ang lihim na nag-aabot ng kumot, nagpapainom sa oras, at nagsasabing, "Ma'am Stella, umupo ka muna, hindi ka makina." "Hindi po pwede. Kapag tumigil ako parang may mawawala." Isang gabi, matapos ang sunod-sunod na pagsusuri kay Corazon, lumabas si Dr. Galeno Ibarra mula sa kwarto. Seryoso ang mukha nito. "Mrs. Del Fiero," sabi niya kay Stella, "kailangan nating bantayan ng mabuti ang puso at bato ng nanay mo. Hindi ito simpleng pagod lang." Nanlamig ang amay ni Stella. "Dok, gagaling pa po ba siya?" "May magagawa pa tayo kung tuloy-tuloy ang gamutan, pero kailangan ng oras, pera, at suporta ng pamilya." Napayuko si Stella. Oras, pera, suporta. 3 bagay na unti-unting nauubos sa kanya. Kinagabihan, tinawagan niya si Dante. "Dante, kailangan ko sana ng tulong. May bagong test si Mama." May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, bumuntong hininga ito. "Magkano na naman?" Napapikit si Stella. "Hindi na naman, Dante. Nanay ko ito." "Alam ko, pero Stella, hindi naman natin responsibilidad habang buhay ang nanay mo." Parang may nabasag sa loob niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa kabilang linya, narinig pa ang mahinang boses ni Doña Priscilla. "Sabihin mo, matuto siyang pumili bilang asawa." Napatak ang luha ni Stella habang hawak ang cellphone sa hallway ng ospital. "Dante," bulong ni Stella, "kung nanay mo ang nasa ganitong kalagayan, sasabihin mo rin ba yan?" Hindi sumagot ang asawa niya. Pinatay niya ang tawag at dahan-dahang bumalik sa kwarto ni Corazon. Nakahiga ang ina niya, maputla, ngulit pilit na nakangiti. "Si Dante ba iyon?" tanong ni Corazon. Tumanggo si Stella, pinunasan agad ang luha. "Opo, Mama. Okay lang po, aayusin ko." Hinawakan ni Corazon ang kamay ng anak. Mahina ang kakip pero ramdam ni Stella ang init ng pagmamahal. "Anak, hindi lahat ng bahay na malaki ay tahanan at hindi lahat ng taong nangangakong mamahalin ka ay marunong manindigan kapag mabigat na ang buhay." Umiyak si Stella pero tahimik. Ayaw niyang makita ng ina niya kung gaano na siya kasira sa loob. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Corazon, nagsimulang magbago ang paningin niya sa sariling kasal. Noon akala niya ang pag-ibig ay sapat para pagsamahin ang dalawang magkaibang mundo. Pero habang pinagmamasdan niya ang ina na halos ibigay ang buong buhay para sa kanya at naaalala ang asawang hindi man lang kayang ipagtanggol siya, unti-unti niyang naunawaan na may mga relasyong hindi tahanan, kundi kulungan na unti-unting nagpapalimot kung sino ka. Hindi pa ni Stella alam kung gaano kalalim ang kasamaan ng pamilyang Del Fiero. Hindi pa niya alam na ang pangiinsulto ni Doña Priscilla ay may pinanggagalingang lihim. Hindi pa niya alam na ang mga dokumentong hawak niya araw-araw sa kumpanya ay unti-unti nang gagamitin kontra sa kanya. Ang alam lang niya sa gabing iyon, kailangan niyang mabuhay para sa ina. Kailangan niyang matibay dahil sa mundong puno ng taong handang tapakan siya, si Corazon lang ang unang naniwala na may mararating siya. At habang mahigpit niyang hawak ang kamay ng ina, tahimik siyang nangako. "Mama," bulong niya, "hanggat humihinga ka, lalaban ako. Kahit ako na lang ang matira." Bago tayo magpatuloy sa ating istorya,
I-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Bulong niya. Hanggat humihinga ka, lalaban ako. Kahit ako na lang ang matira. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa oras na inaakala mong mag-isa ka sa pinagdadaanan mo, may ibang tao pala sa ibang lugar na tahimik ding lumalaban, tahimik ding umiiyak, at tahimik ding umaasang balang araw ay may hustisyang darating. Nang gabing iyon sa ospital, habang hawak ni Stella ang nanlalamig na kamay ng kanyang ina, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang pangako niyang, Mama, hanggat humihinga ka, lalaban ako, kahit ako na lang ang matira. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas kinabukasan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang trabaho, ang bayarin sa ospital, ang malamig na asawa, at ang biyenang tila kasiyahan na ang makita siyang unti-unting bumabagsak. Pero nang tingnan niya ang mukha ni Corazon, ang babaeng minsang hindi natulog para lang may baon siya kinabukasan, naunawaan ni Stella na hindi siya pwedeng sumuko. Kinabukasan, hindi na siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa Belfiero Holdings, suot pa rin ang parehong blouse na suot niya noong nakaraang araw. Bahagyang lukot, may amoy ng ospital at pagod. Sa elevator, ilang empleyado ang napatingin sa kanya, ngunit hindi na niya pinansin. Sa kamay niya ay hawak ang listahan ng kailangang bayaran para sa laboratory tests ni Corazon. Sa kabilang kamay naman ay ang lumang rosaryo ng ina. Pagdating niya sa accounting department, sinalubong siya ni Leandro Basco, ang senior auditor na kilala sa pagiging tahimik ngunit matalim ang mata. May edad na ito, may salamin at laging bitbit ang makapal na notebook na hindi ipinapahiram kahit kanino. Stella, tawag nito nang napansin ang pamumutla niya. Hindi ka ba umuwi? Sa ospital po ako galing, Sir Leandro. Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Alam nitong may mga pagod na hindi dapat usiin. Inabot niya ang maliit na paper cup ng mainit na kape mula sa pantry. Uminom ka muna. Baka bumigay ka bago pa matapos ang araw. Ngumiti si Stella ng pilit. Salamat po. Habang nakaupo siya sa kanyang cubicle, napansin niyang may bagong folder sa ibabaw ng mesa niya. Walang pangalan ng nag-iwan, pero may sticky note na nakadikit. Urgent for signature and consolidation. Binuksan niya iyon at nakitang ilang disbursement summaries, reimbursement approvals, at vendor payment records na hindi pamilyar sa kanya. May ilang dokumento na nakapangalan sa kanya bilang reviewing accountant kahit hindi niya maalalang dumaan iyon sa kanya. Kumunot ang noon niya. Sir Leandro, mahina niyang tawag. Lumapit ang matanda. Bakit? Ito po, parang hindi ko na-review ang mga ito, pero pangalan ko po ang nakalagay. Tiningnan ni Leandro ang mga papeles. Hindi nagbago ang mukha nito, ngunit may bahagyang paninigas sa panga. Saan galing ito? Hindi ko po alam. Nasa mesa ko pagdating ko. Dahan-dahang isinara ni Leandro ang folder. Huwag mo munang pipirmahan yan. May problema po ba? Tumingin ito sa paligid bago yumuko ng kaunti. May ilang buwan na akong may napapansin sa books. May mga supplier na paulit-ulit ang bayad. May project fund na hindi tugma sa actual expenses at may entries na parang inililipat sa department ninyo para magmukhang regular liquidation. Nanlamig ang batok ni Stella. Ibig sabihin po, hindi ko pa masasabi ng buo, sagot ni Leandro. Pero ang masasabi ko, kapag pumirma ka dyan ng hindi mo naiintindihan, pwede kang maipit. Bago pa makasagot si Stella, bumukas ang glass door ng department. Pumasok si Dante, maayos ang suot na navy suit, parang hindi ito ang lalaking malamig na nagsabi kagabi na hindi nila responsibilidad habang buhay ang ina niya. Kasunod nito si Valerico Santos, nakangiti ngulit may matang mapanuri. Stella, tawag ni Dante, can we talk? Tumayo si Stella. Pinilit niyang maging kalmado kahit nararamdaman niyang naninginig ang tuhod niya.
Sa loob ng maliit na conference room, naupo si Dante sa harap niya habang si Valerico ay nakatayo sa gilid, tila gwardya na nagbabantay sa bawat salita. "Kamusta si Mama Cora?" tanong ni Dante, pero walang init ang boses. "Nasa ospital pa rin sila. Kailangan ng tests. Sinabi ko sa'yo kagabi." Tumanggi si Dante at umiwas ng tingin. "About that, kinausap ko si Mama." Napakirap si Stella. "Si Doña Priscilla?" "Asawa kita, Stella. Natural na involved ang pamilya ko." "Pero nanay ko ang may sakit, Dante." Sumingit si Valerico. "Precisely why we need to manage things practically. Emotions can cloud judgment." Tiningnan niya si Stella. "Hindi po ito meeting tungkol sa negosyo. Buhay ng nanay ko ito." Ngumiti si Valerico. "At pera rin, Stella. Malaking pera." Huminga ng malalim si Dante, saka ilapit ang isa pang folder. "We can help. Mama said we can release a personal loan under my name para sa ospital." Saglit na nabuhayan ng pag-asa si Stella. "Talaga?" "Oo," sagot ni Dante. "Pero kailangan mo ring tumulong sa kumpanya. May ilang documents lang na kailangan mong pirmahan. Standard lang, para mapabilis ang audit trail." Doon na bumalik sa isip ni Stella ang sinabi ni Leandro, "Huwag mo munang pipirmahan." Kinuha niya ang folder at mabilis na tiningnan. Ilang dokumento iyon na nagpapatunay na dumaan sa kanya ang approval ng ilang fund releases. Ang iba ay may petsyang ng mga araw na nasa ospital siya at absent sa trabaho. "Dante," hininang ninsabi, "hindi ako ang nag-review nito." "Formalities lang yan," sagot nito. "Hindi formalities ang pirma ko." Bahagyang nawala ang ngiti ni Valerico. "Stella, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kailangan mo ng pera para sa nanay mo. Kailangan namin ng maayos na papel. Pareho lang tayong may kailangan." Napatingin si Stella sa asawa. "Alam mo ba ang laman nito?" Hindi agad sumagot si Dante. Doon niya nakuha ang sagot. Tumayo siya. "Hindi ako pipirma." Napamura ng mahina si Dante. "Stella, huwag kang matigas ang ulo." "Matigas ang ulo?" Nangingilid ang luha niya, pero hindi niya pinayagang tumulo. "Pinapapirmahan ninyo ako sa bagay na hindi ko ginawa?" Lumapit si Dante sa kanya at hininaan ng boses. "Gusto mo bang matulungan ng nanay mo o hindi?" Parang may kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa dibdib niya. Hindi ito simpleng pagtanggi ng tulong. Pananakot na ito. Paggamit sa kalagayan ni Corazon para mapasunod siya. "Kaya mo pala akong gawing ganito," bulong ni Stella. Naiwas ng tingin si Dante. Pagkalabas niya ng conference room, sinalubong siya ng tingin ni Leandro. Hindi na kailangan ni Stella magsalita. Alam na nito. "Huwag kang mag-iisa," mahinang sabi ni Leandro. "Kapag may pinilit silang papirmahan sa'yo, tawagin mo ako." Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Stella sa maliit na bahay nila sa Santa Mesa para kumuha ng ilang damit ni Corazon. Inabutan niya roon si Mang Tibor na nag-aayos ng sirang kandado sa pinto. "Naku anak, buti dumating ka. May babae kaninang naghahanap sa inyo." "Sino po?" "Hindi ko kilala. May edad na. Sabi niya dati raw siyang kasambahay sa Del Fierro. Jovita raw ang pangalan." Natigilan si Stella. "Jovita?" "Oo, may iniwan siyang maliit na papel." Inabot ni Mang Tibor ang lukot na note. Nakasulat doon, "Kung anak ka ni Corazon, kailangan kitang makausap bago mahuli ang lahat. Jovita San Diego." Hindi agad maintindihan ni Stella kung bakit may dating kasambahay ng Del Fierro na hahanapin siya. Itinago niya ang note sa bag. Iniisip na kakausapin niya ito sa tamang panahon. Sa ngayon, mas mahalaga ang kalagayan ng ina. Pagdating niya ng mansyon ng gabing iyon, sinalubong ng malamig na katahimikan. Ngunit sa dining room, naroon si Doña Priscilla, si Dante, si Valerico at si Mirela. Para silang naghihintay sa kanya. "Maristela?" tawag ni Doña Priscilla. "Umupo ka." "Galing po ako sa ospital. Kailangan ko lang pong magpalit at babalik din ako." Tumawa ng mahina si Mirela. "Grabe, parang doon ka na nakatira." Hindi siya pinansin ni Stella.
hindi ka nababalik doon ngayong gabi. Napalingon si Stella. Ano po? Pumunta rito ang asawa mo para bumuo ng pamilya, hindi para maging extension ng ward ng nanay mo. Simula bukas, dito ka na matutulog. Kung kailangan ng bantay ng ina mo, maghanap ka ng ibang kamag-anak. Wala po kaming ibang kamag-anak. Then pay someone. Malamig na sagot ng matanda. Wala rin po akong sapat na pera. Tumayo si Doña Priscilla. Dahil inuubos mo ang lahat sa babaeng hindi na dapat pinipilit pang pahabain ng paghihirap. Nanigas si Stella. Nanay ko po ang sinutukoy ninyo. At anak kita, biglang sabi ni Dante, nakatingin sa asawa, ngunit halatang inuulit lang ang pananaw ng ina. Asawa kita, pero pakiramdam ko, pangalawa lang ako sa nanay mo. Hindi makapaniwala si Stella. Dante, hindi ito kompetisyon. Pero ginagawa mong ganon. Lumapit si Dante, hawak ang wine glass. Alam mo Maristela, may mga babaeng hindi marunong maging asawa dahil masyado silang nakatali sa dati nilang buhay. Kung gusto mong manatili sa pamilyang ito, matuto kang bumitaw ng kahirapan. Ang nanay ko po ay hindi kahirapan, sagot ni Stella, nanginginig na ang boses. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito. Exactly, sagot ni Mirela, nangingisi. At mukhang hanggang ngayon, siya pa rin ang dahilan kung bakit hindi ka bagay dito. Sa puntong iyon, lumapit si Sabelina Cruz, ang kusinera ng mansyon, dala ang pitchel ng tubig. Tahimik lang ito palagi, isang babaeng nasa edad 50 na may pagod sa mukha ngunit mabait ang mata. Habang nagbubuhos ito sa baso ni Stella, marhan niyang hinawakan ang gilid ng mesa. Tila gustong magbigay ng lakas. Napansin iyon ni Doña Priscilla. Sabelina, huwag kang makialam. Tubig lang ang dala ko, senyora. Mahinang sagot nito. Pero nang dumaan ito sa likod ni Stella, halos pabulong nitong sinabi. Kumain ka kahit kaunti mamaya, Hija, baka bumagsak ka. Napatingin si Stella sa kanya. Sa mundong puno ng masasakit na salita, minsan isang simpleng pag-aalala lang ang makakapigil sa isang taong tuluyang mabasag. Kinagabihan, hindi nakatulog si Stella. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang si Dante ay nakatalikod sa kanya. Ilang beses niyang tinangkang magsalita, ngunit hindi niya alam kung may saysay pa ba. Dante? Mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon. Pagod na ako, Stella. Ako rin. Tahimik. Pero mag-asawa tayo, dagdag niya. Dapat kapag pagod ako, pahinga kita, hindi dagdag bigat. Dahan-dahang umarap si Dante. Sa dilim ng kwarto, hindi maaninag ni Stella kung galit ba ito o nahihiya. Hindi mo naintindihan ang pressure sa akin, sabi nito. Kumpanya, mama, expectations. At ako? Putol ni Stella. Naiintindihan mo ba ang pressure sa akin? Nanay ko nasa ospital. Bawat minuto iniisip ko kung may pambayad pa ako. Tapos dito, kailangan kong tiisin ang pangmamaliit ninyo. Hindi ka naman minamaliit. Napatawa si Stella ng mapait. Talaga? Naririnig mo ba ang nanay mo kapag kausap niya ako? Nakikita mo ba kung paano ako tingnan ni Mirela? Alam mo ba ang mga papeles na pinapapirmahan ninyo sa akin? Biglang tumigas ang mukha ni Dante. So, yun pala. Kinausap ka ni Leandro. Hindi kailangan ni Leandro para malaman kung mali ang mali. Bumangon si Dante. Mag-iingat ka sa kanya. Hindi siya kakampi. Matagal nang may sama ng loob yun sa pamilya namin. Baka dahil may nakikita siyang ayaw ninyong makita ng iba. Tumayo si Dante at lumapit sa bintana. Stella, ginagawa kong madali para sa'yo. Pumirma ka lang, tutulungan natin ang nanay mo. Hindi ko ibebenta ang pangalan ko para sa gamot ni Mama. Humarap si Dante. Mabigat ang tingin. Kung ganon, huwag mong asahang na lagi kitang maliligtas. Doon tuluyan na tahimik si Stella. Dahil sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw niyang narinig ang katotohanan. Hindi siya ililigtas ni Dante. Hindi siya ipagtatanggol. Hindi siya uunahin. At maaaring sa oras na kailangan niyang pumili sa pagitan ng tama at pamilya nito, siya ang itutulak ng asawa sa bangin. Kinabukasan, palihim siyang bumalik sa ospital bago pumasok sa trabaho. Nadatnan niya si Corazon na gising, nakatingin sa bintana. Mama, malambing niyang tawag. Anak, mahinang sagot ni Corazon. Bakit ang bigat ng mata mo? Umupo si Stella sa tabi niya.
Wala po, hindi lang ako nakatulog. Hinawakan ni Corazon ang kanyang pisngi. Anak, may ginawa ba sila sa'yo? Napailing si Stella pero hindi niya napigilan ng luha. Anak, bulong ng ina, kapag isang bahay ang kailangan mong pagdusahan para matawag kang pamilya, hindi iyon tahanan, bilangguan yon. Yumuko si Stella sa kamay ng ina. Mama, hindi ko alam kung paano ako aalis. Hindi ko alam kung paano ka ililigtas. Huminga ng malalim si Corazon, halatang hirap ngulit pilit na nagsalita. Hindi mo kailangang malaman lahat ngayon. Ang mahalaga, huwag kang papayag na burahin nila ang pangalan mo. Nang umalis si Stella sa kwarto, sinalubong siya ni Nurse Amihan sa hallway. Ma'am Stella, sabi nito, may tumawag kanina, hinahanap kayo, Jovita San Diego raw. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Stella. May sinabi po ba? Tumanggo si Nurse Amihan. Sabi niya, tungkol daw ito sa nanay ninyo at sa Del Fiero, at kung maaari raw, huwag ninyong sasabihin sa asawa ninyo. Nanigas si Stella sa kinatatayuan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magdugtong-dugtong ang maliliit na bagay na dati niyang hindi pinapansin. Ang kakaibang galit ni Doña Priscila sa pangalan ni Corazon, ang pag-iwas ni Dante sa usapan tungkol sa lumang negosyo ng pamilya, ang mga papeles na pinapapirmahan ninyo sa kanya, at ang babala ng inang may katotohanang darating sa tamang oras. Pagpasok niya sa Del Fiero Holdings ng araw ding iyon, hindi na siya ang dating Stella na basta nagmamakaawa. Tahimik pa rin siya, mahinahon pa rin, ngulit sa loob niya ay may nagsisimulang tumigas. Hindi pa siya handang makipagdigmaan, pero handa na siyang magmatsyag. Sa cubicle niya, muling naroon ang folder ng mga dokumentong gusto nilang pirmahan. Ngunit halip na ibalik ito, kinuha niya ang cellphone, palihim na kinuhanan ng larawan ng bawat pahina, bawat petsa, bawat pangalan ng supplier, at bawat pirma na hindi niya kinikilala. Nakita iyon ni Leandro mula sa kabilang mesa. Hindi ito nagsalita. Tumanggo lamang ito ng marahan, tanda ng pag-unawa. Sa labas ng gusali, hindi alam ni Stella na nakaparkada ang kotse ni Osmundo Reyes, ang driver ng mansyon. Nasa loob nito si Dante at si Mirela, nagtatalong ng hina. Hindi sinasadyang narinig ni Osmundo ang pangalang ni Stella, ang ospital at ang salitang pirma. Bilang driver, sanay siyang maging invisible. Pero sa gabing iyon, napagtanto niyang may mga lihim na hindi na dapat manatiling lihim. Samantala, sa mansyon, si Isabelina ay naglilinis ng dining room nang marinig niya si Doña Priscila at Valerico sa library. Kailangan nating mapapirma ang babaeng iyon bago lumala ang sitwasyon, sabi ni Valerico. At kung hindi? Tanong ni Doña Priscila. Gamitin natin ang ina. Walang anak na hindi luluhod kapag buhay ng magulang ang kapalit. Nabitawan ni Isabelina ang hawak na basahan, pero agad niya itong dinampot. Nanginginig ang kamay niya. Matagal na siyang naniningsilbi sa Del Fiero, marami na siyang narinig at tiniis, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong bigat sa dibdib. Sa gabing iyon, habang si Stella ay nasa bus pauwi sa ospital, hawak ang cellphone na puno ng litrato ng mga dokumentong maaring magpahamak sa kanya, nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang numero. Anak ni Corazon, huwag kang magtiwala sa Del Fiero. Ang ina mo ay hindi basta mananahi sa buhay nila. Magkita tayo bukas, Jovita. Tinitigan ni Stella ang mensahe. Sa labas ng bintana ng bus, dumaraan ang mga ilaw ng lungsod. Malabo dahil sa ulan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, hindi lang takot ang nararamdaman niya. May kasamang galit. Hindi galit na padalos-dalos. Hindi galit na sisigaw at mawawala, kundi galit na tahimik, mabigat at kayang maghintay. Dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang paghihirap ng kanyang ina, ang pangmamaliit ni Doña Priscila, ang katahimikan ni Dante, at ang mga dokumentong pilit ipinapapirma sa kanya ay hindi magkakahiwalay na problema. May lihim na nakabaon sa nakaraan, at kung kailangan niyang buksan iyon para mailigtas ang ina at sarili, gagawin niya. Kahit ang unang mabasag ay ang pamilyang inakala niyang tahanan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat oras na may taong nanonood at nakikinig, may isang kwento ng pagtitiis na nabubuhay. At minsan, ang pinakatahimik na tao, ang siya pa ng may pinakamalakas na laban sa loob ng puso.
Habang umaandar ang bus sa basang kalsada ng Maynila, hindi maalis ni Stella ang tingin sa mensahe ni Jovita San Diego. Ang ina mo ay hindi basta mananahi sa buhay nila. Paulit-ulit iyon sa isip niya na parang kampana ayaw tumigil. Sa loob ng maraming taon, ang alam lang ni Stella tungkol sa kanyang ina ay isang simpleng babae si Corazon. Isang mananahing lumaban sa kahirapan, nagtaguyod ng anak at piniling manahimik kahit niloko ng asawa. Pero bakit may dating kasamahan ng Del Fiero na biglang naghahanap sa kanya? Bakit parang may koneksyon si Corazon sa pamilya ng lalaking pinakasalan niya? At bakit ganun na lang ang galit ni Doña Priscila sa pangalan ng kanyang ina? Nang bumaba si Stella sa tapat ng ospital, malamig ang hangin at mabigat ang ulan. Hawak niya ang bag na may litrato ng dokumentong pilit ipinapapirma sa kanya at sa kabilang kamay ay ang cellphone na parang may dalang apoy dahil sa mensahe ni Jovita. Gusto niyang puntahan agad ang babaeng iyon, ngunit mas nanaraig ang takot para sa kalagayan ni Corazon. Sa mga nakaraang araw, madalas nang humina ang paghinga ng ina niya. Hindi niya kayang lumayo ng matagal. Nang pumasok siya sa ward, nakita niya si Nurse Aminhan na nakatayo sa labas ng kwarto ni Corazon. Hindi maganda ang mukha nito. May hawak itong clipboard at tila nag-aalangan kung paano sasabihin ang balita. "Ma'am Stella?" Mahinang tawag nito. Napakapit si Stella sa strap ng bag niya. "Bakit po? Si Mama?" Biglang bubaba po ang oxygen saturation na kanina. Tinawag na po namin si Dr. Galeno. Parang nawala ang lakas sa tuhod ni Stella. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at nakita si Corazon na nakahiga. Mas maputla kaysa dati, may oxygen mask at hirap ang dibdib sa bawat hinga. Lumapit si Stella at hinawakan ang kamay ng ina. "Mama, nandito ako. Nandito na ako." Bahagyang gumalaw ang daliri ni Corazon, pero hindi nito binuksan ang mata. Ilang sandali pa, pumasok si Dr. Galeno Ibarra, seryoso at mabilis ang kilos. Sinuri niya si Corazon, nagbigay ng mga utos sa nurse, at matapos ilang minuto ay hinarap si Stella sa labas ng kwarto. "Mrs. Del Fiero, kailangan natin siyang ilipat sa ICU. Lumalala ang kondisyon ng puso niya. Posibleng kailanganin siyang suportahan ng machine kung hindi mag-stabilize ang paghinga." "Machine?" Halos pabulhong na tanong ni Stella. "Oo, life support kung kinakailaman. Hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa, pero kritikal na ang oras." Napakahawak ni Stella sa dingding. Life support. Salitang dati naririnig niya lang sa ibang pamilya, sa ibang kwento, sa ibang taong umiiyak sa hallway. Ngayon, siya na yun. "Doc, gawin niyo po ang kailangan." Sabi niya kahit naninginig ang boses. "Kahit ano po, basta mailigtas si Mama." Malungkot na tumanggo si Dr. Galliano. "Gagawin namin ang lahat, pero kailangan mong ihanda ang sarili mo sa gastos at sa proseso." Gastos. Muli na namang dumating ang salitang iyon na parang batong paulit-ulit ibinabagsak sa dibdib niya. Sa buong gabing iyon, hindi umalis si Stella sa hallway ng ICU. Nandoon si Nurse Amihan, paminsan-minsang lumalapit para bigyan siya ng tubig. Dumating din si Mang Tibor, basang-basa ang tsinelas at pantalon dahil sumugod ito mula Santa Mesa nang malaman ng balita. "Anak," sabi ng matanda, umupo sa tabi niya, "hindi ka nag-iisa." Napatingin si Stella sa kanya. Doon pa lang tumulo ang luha niya. "Mang Tibor, pagod na po ako." "Alam ko," sagot nito, "pero hindi ka patalo." Bandang 2:00 ng madaling araw, lumabas si Dr. Galliano at sinabi ang kinatakatutan ni Stella. Kinailangang ilagay si Corazon sa life support. Hindi tuluyang nawalan ng pag-asa ang doktor, ngunit kailangan ng mas mahal na gamot, karagdagang tests at mas mahabang pananatili sa ICU. Kinabukasan, ng araw na dapat niyang makipagkita kay Jovita, hindi natuloy si Stella. Nag-text siya sa numerong nagpakilala bilang Jovita at humingi ng paumanhin. Saglit lang ang naging sagot ng babae. "Naiintindihan ko, pero mag-ingat ka. Kapag nalaman nilang buhay pa ang alam ng nanay mo, mas lalo nilang pipigain." Natigilan si Stella sa salitang iyon. Buhay pa ang alam ng nanay mo. Ibig sabihin,
Hindi lang dokumento ang usapan. May alam si Corazon, may pinangahawakang katotohanan ng ina niya kahit sa gitna ng paghina ng katawan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan iyon, dumating sa ospital si Dante. Suot nito ang mamahaling polo at relo, mukha pa ring maayos, na parang hindi ito dumaan sa magdamagang takot. Kasunod niya si Doña Priscila, nakaputi at may perlas, at si Valerico Santos, bit-bit ang leather folder. Hindi kasama si Mirela, pero sa sandaling makita ni Stella ang mukha ng biyenan, alam niyang hindi sila dumating para makiramay. "Nasaan ang doktor?" tanong agad si Doña Priscila. Napakunot ang noo ni Stella. "Bakit po?" "Kailangan nating malaman ang totoong kondisyon ng ina mo para makapagdesisyon na ng tama." Tumayo si Stella. "Ako po ang anak. Ako ang kakausap sa doktor." "Anak ka nga pero asawa ka rin ng anak ko at bawat gastos mo, bawat iskandalo mo, bawat utang mo, nadadamay ang pangalan namin." Lumapit si Dante kay Stella at hinawakan ang siku ni Stella. "Stella, kalma lang." Hinila ni Stella ang braso niya palayo. "Huwag mo akong hawakan kung nandito ka para pilitin ako." Nagpalit ang timin sina Dante at Valerico. Pagkatapos, inilapag ni Valerico ang folder sa waiting area table. "Stella," sabi nito sa tonong kunwaray mahanom, "may paraan para matapos ang problemang ito. Tutulungan namin ang hospital bills pero kailangan mong maging cooperative sa documentation ng kumpanya." "Sinabi ko na sa inyo, hindi ako pipirma sa dokumentong hindi ko ginawa." "Hindi mo naiintindihan ang magiging epekto nito. Kapag hindi mo inayos ang papel, ikaw din ang mahihirapan." Napangiting ng pait si Stella. "Ako na nga ang pinapahamak ninyo. Ako ang mahihirapan?" Tumalim ang mata ni Doña Priscila. "Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito. Simula nang pumasok ka sa buhay ng anak ko, puro problema ang dala mo. Ospital, utang, iyak, kahihiyan. Hanggang kailan ba kami magbabayad sa buhay na hindi naman namin pinili? Wala po akong hinihinging awa sa inyo. Ang hinihingi ko lang, huwag ninyong gamitin ang kalagayan ng nanay ko para takutin ako." Tumawa ng mahina si Doña Priscila. Malamig, talim, at walang kahit katiting na habag. "Takutin?" ulit nito. "Maristela, ang totoo, ikaw ang takot. Takot kang tanggapin na may hangganan ng buhay ng ina mo." Nanginginig na ang kamay ni Stella. Si Mang Tibor ay tumayo, handang pumigitna, ngunit sininyasan siya ni Nurse Amihan na huwag muna. Mula sa ICU, naririnig ang mahihinang tunog ng machines. Bawat beep ay parang paalala na buhay pa si Corazon, lumalaban pa. Ngunit sa labas, parang may mga taong naghihintay nang na mawala siya. Dumating si Dr. Galliano. Nagulat nang makita ang maraming tao sa hallway. "Mrs. Del Fiero?" "Doktor," salubong ni Doña Priscila. "Prangkahin ninyo kami. May pag-asa pa ba ang babaeng iyan?" Natigilan ng doktor. "Pasensya na po pero ang medical information ng pasyente ay ibibigay ko lang sa immediate family." "Ako ang biyenan ng anak ko," taas noong sagot ni Doña Priscila. "Ako po ang anak. Ako ang kakausap sa doktor." Tumanggo si Dr. Galliano. Critical pa rin si Mrs. Vardona, ngunit may signs na lumalaban ang katawan niya. Hindi natin masasabi ngayon ang full outcome, ngunit hindi rin tamang sabihing wala ng pag-asa. Parang may munting ilaw na sumindi sa dibdib ni Stella, ngunit agad itang tinapakan ng tinig ni Doña Priscila. "Kalokohan," sabi nito. "Ilang araw pa, ilang daang libo pa, ilang milyong piso pa ang uubusin bago ninyo aminin na pinapatagal ninyo lang ang paghihirap niya." "Ma," mahinang saway ni Dante, pero hindi iyon sapat para pigilan ng ina. Lumingon si Doña Priscila kay Stella. Ang mukha nito ay puno ng iritasyon na para bang si Corazon ay hindi tao kundi hadlang lamang sa plano nila. "Tanggalin mo na life support ng nanay mo," sigaw niya, umalingaw-ngaw sa buong hallway. "Tanggapin mo na, hindi na siya babalik sa dati. Hanggat nakadikit siya sa makinang iyan, nilulubog mo lang ang sarili mo at ang anak ko." Nanitas ang lahat.
Si Nurse Amihan ay nahawak sa bibig. Si Mang Tibor ay nanlaki ang mata sa galit. Si Dr. Galeno ay humakbang pasulong, halatang gustong pigilan ang pangihimasok. Pero si Stella ay hindi agad nakagalaw, para siyang tinanggalan ng dugo sa katawan. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Dante. Nakatayo ito sa tabi ni Valerico. Hindi umiiyak, hindi galit, hindi man lang nabigla, hanggat may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Hindi iyon ngiting masaya sa sakit ni Corazon, kundi ngiting tila nakakita ng pagkakataon. Ngiting nagsasabing, ngayon mapipilitan ka na. Doon nabasag ang huling piraso ng paniniwala ni Stella sa asawa. Ngumingiti ka? Mahinang niyang tanong. Biglang nawala ang ngiti ni Dante. Stella, hindi. Ngumingiti ka habang sinisigawan akong patayin na ang nanay ko? Hindi iyon ang ibig sabihin, depensa nito. Lumapit si Stella, nanginginig ngunit palimang tingin. Ano ang ibig sabihin, Dante? Na kapag bumigay ako, pipirma ako? Na kapag namatay si Mama, mawawala na ang hadlang sa inyo? Hindi nakasagot si Dante. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas si Nurse Amihan na halatang nagmamadali. Ma'am Stella, sabi nito, gising po sandali ang mama ninyo. Hinahanap kayo. Hindi na pinansin ni Stella ang mga Del Fiero. Pumasok siya sa ICU, suot ang protective gown at mask, nanginginig ang tuhod. Sa loob, nakahiga si Corazon, maraming nakakabit na tubo at wire, ngunit bahagyang nakabukas ang mata. Mahinang ilaw, malamig ang paligid, at bawat tunog ng makina ay tila bilang ng oras na ipinagkakaloob pa sa kanila. Lumapit si Stella sa kama. Mama? Nanginginig niyang bulong. Nandito ako. Gumalaw ang mata ni Corazon. Tila hirap na hirap itong ituon ng paningin sa anak. Sa likod ni Stella, naaroon si Nurse Amihan at Dr. Galeno, parehong tahimik. Sa labas ng glass partition, aninag pa rin sina Dante, Doña Priscila at Valerico na nakamasid. Dahan-dahang gumalaw ang labi ni Corazon. Lumapit pa si Stella. Mama? Ano po? Halos hindi marinig ang boses ng ina, parang hangin lumalabas sa mula sa dibdib na pilit lumalaban. Buksan, bulong ni Corazon. Napaluha si Stella. Ano po, Mama? Pilit muling nagsalita si Corazon. 3 salita, mahina, putol-putol, ngunit sapat para marinig ng mga nasa loob ng kwarto. Buksan mo, aparador. Nanigas si Stella. Sa labas ng salamin, biglang namutla si Doña Priscila. Kitang-kita iyon ni Nurse Amihan, kitang-kita rin ni Dr. Galeno, maging si Dante ay napatingin agad sa ina niya na parang may lihim na biglang sumirit sa lupa. Aparador? Bulong ni Stella. Aling aparador, Mama? Pero muling pumikit si Corazon. Hindi siya tuluyang nawala, ngunit naubos ang lakas. Nagpatuloy ang makina, nagpatuloy ang paghinga, nagpatuloy ang laban. Dahan-dahang lumabas si Stella ng ICU. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Doña Priscila na halatang pinipilit ibalik ang otoridad sa mukha. Ano ang sinabi niya? Tanong nito. Hindi sumagot si Stella. Ano ang sinabi ng nanay mo? Mas madiing tanong ng matanda. Doon mas natiyak ni Stella na mahalaga ang 3 salitang iyon. Wala po kayong pakialam. Malamig niyang sagot. Unang beses iyon na hindi siya yumuko sa harap ni Doña Priscila. Dali-daling naglakad si Stella palabas ng ICU hallway. Sinundan siya ni Mang Tibor at Nurse Amihan. Ma'am Stella, sabi ni Nurse Amihan, nakita ko po ang mukha ng biyenan ninyo nung banggitin ng mama ninyo ang aparador. Ako rin, sabi ni Mang Tibor. Anak, may tinatago sila. Huminga ng malalim si Stella. Kailangan kong umuwi sa bahay namin. Ngayon? Tanong ni Nurse Amihan. Oo, bago pa sila mauna. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinawagan niya si Sabilina sa mansyon gamit ang numerong minsang ibinigay nito sa kanya ng palihim. Hija? Mahinang sagot ni Sabilina. Bakit? Ate Sabilina, kailangan ko pong malaman kung aalis si Doña Priscila sa ospital. Pakitext po ako kung may marinig kayo. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, sumagot si Sabilina.
Narinig ko kahapon ang pangalan ng nanay mo sa library. Hindi ko alam kung ano iyon pero natatakot ako sa'yo. Mag-iingat ka. Sumakay si Stella sa taxi kasama si Mang Tibor. Habang nasa biyahe, tinawagan niya si Jovita, ngunit hindi sumasagot. Mas lalo siyang kinabaan. Nang makarating sila sa Stantos Mesa, halos takbuhin niya ang maliit nilang bahay. Alam niya ang tinutukoy ni Corazon, ang lumang aparador sa kwarto nito. Yari sa Nara, mabigat, may salamin na bitak sa gilid. Bata pa si Stella nang makita niya iyon at lagi itong nakalak. Kapag tinatanong niya noon, sinasabi lang ni Corazon, "Mga lumang alaala lang iyan, anak, hindi pa panahon para buksan." Ngayon, panahon na. Sa loob ng bahay, hinanap ni Stella ang susi sa lata ng sinulid ng ina. Naandoon nga iyon, nakabalot sa kupas na panyo. Nanginginig ang kamay niya habang isinusuksok ang susi sa kandado ng aparador. Si Mang Tibor ay nakatayo sa pintuan, alerto. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang mabigat na pinto. Amoy lumang papel, kahoy at panahong itinago ang sumalubong sa kanila. Sa ilalim ng mga lumang tela at bestidang hindi na ginagamit, may kahong bakal na kulay kalawang. May nakadikit na maliit na papel sa ibabaw. Para kay Stella kapag wala na akong lakas magsalita. Napaupo si Stella sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ng kahon. Sa loob ay may mga lumang litrato, kontrata, bank passbook, resibo ng malaking deposito at mga liham na may pirma ni Don Celestino Del Fiero. Sa unang litrato, nakita niya ang mas batang Corazon, nakatayo sa harap ng maliit na tailoring shop. Katabi nito ang isang lalaking kamukha ni Dante, si Don Celestino. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Sa unang puhunan at unang tiwala. Salamat, Cora, Celestino." Mabilis na binuklat ni Stella ang kontrata. Hindi niya agad nabasa lahat, ngunit malinaw ang ilang salitang tumalon sa kanya. Capital Contribution, Partnership Share, Del Fiero Garments and Trading, Corazon Vardona. "Diyos ko," bulong niya. Lumapit si Mang Tibor. "Ano yan, anak?" Hindi agad nakasagot si Stella. Binasa niya ang isa pang liham. Doon nakasaad ang paghihingi ng tawad ni Don Celestino kay Corazon dahil hindi niya ito naproteksyonan laban kay Priscilla at ang pangakong ibabalik ang bahaging pagmamay-ari nito sa oras na maging legal ang lahat. Ngunit mukhang hindi na iyon natupad. Sa ilalim ng kahon, may maliit na notebook na sulat kamay ni Corazon. Nakalista roon ang mga petsa, halagang ibinigay, pangalan ng testigo, at isang pangungusap na nagpatigil siya paghinga ni Stella. "Kung may mangyari sa akin, hanapin si Jovita San Diego." Nakita niya ang pagpirma ni Priscilla sa peking waiver. Napahawak si Stella sa bibig. Kaya pala galit na galit si Doña Priscilla. Kaya pala takot ito sa aparador. Hindi lang ito tungkol sa lumang sama ng loob. Ang yaman, ang negosyo, ang apelidong ipinagmamataas nila, may bahagi palang itinayo mula sa sakripisyo at perang inagaw kay Corazon. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Stella. Text mula kay Leandro. "Stella, may urgent. May gumagalaw sa files mo sa system. Mukhang may gustong maglagay ng mas maraming transaction sa pangalan mo. I-save mo lahat ng hawak mong ebidensya." Halos kasabay nito, may text din mula kay Sabelina. Umalis na si Senyora Priscilla sa ospital. Galit na galit. Narinig kong sinabi niya kay Valerico, "Mauna kayo sa bahay ni Corazon kung kailangan." Napatingin si Stella kay Mang Tibor. "Anak," sabi ng matanda, "kailangan nating umalis dito." Hindi na nag-aksyaya ng oras si Stella. Kinuha niya ang buong kahon, isinilid sa malaking tote bag ang mga dokumento, litrato at notebook. Habang ginagawa iyon, may kumatok ng malakas sa gate. "Stella," boses ito ni Valerico mula sa labas. "Buksan mo, kailangan nating mag-usap." Nanigas si Stella. Si Mang Tibor ay lumapit sa bintana at sumilip. May dalawang lalaki siyang kasama. Mabilis na nag-isip si Stella. Sa likod ng bahay ay may makitib na eskinita papunta sa tindahan ni Aling Pasing, kapitbahay nilang matagal nang kakilala ni Corazon. Doon sila dumaan ni Mang Tibor, dala ang kahon habang patuloy ang pagkatok sa harap. Pagdating nila sa kabilang eskinita, halos mawalan ng hininga si Stella, pero hindi natakot ang nangingibabaw sa kanya ngayon.
Takot pa rin oo, ngunit may kasama ng linaw. Tinawagan niya si Leandro. Sir, kailangan ko po kayo. Nasaan ka? May hawak po akong ebidensya tungkol kay Mama at sa Del Fiero at sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong ipitin. Saglit na natahimik si Leandro. Pumunta ka sa opisina ng kaibigan ko. Retiradong abogado siya, Nazario Laksamana. Huwag ka munang bumalik sa mansyon. Pero si Mama, aalagaan siya ng doktor at ng nurse. Pero kung maaagaw nila ang hawak mo ngayon, pati siya mawawalan ng laban. Napapikit si Stella. Ang bigat ng desisyon. Gusto niyang bumalik agad sa ospital at bantayan ang ina. Pero alam niyang ang 3 salitang ibinulong ni Corazon ay hindi lang basta bilin. Iyon ang unang hakbang para palayain silang dalawa. Habang sakay sila ng taxi papunta sa ligtas na lugar, hinawakan ni Stella ang kahon sa kandungan niya. Sa loob nito naroon ang nakaraan ng ina, ang kasinungalingan ng Del Fiero, at ang susi sa pagbawi ng pangalan nilang matagal nang niyurakan. Sa unang pagkakataon mula nang sigawan siya ni Doña Priscila sa ospital, hindi na niya naramdaman na siya ang babaeng nakaluhod. Siya na ngayon ang babaeng may hawak ng katotohanan. At ang katotohanang iyon, ang unang bitak sa mansyong akala ng mga Del Fiero ay hindi kailanman guguho. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. May mga pagkakataon sa buhay na akala natin katapusama ang pagluha, pero iyon pala ang simula ng pagbangon. At minsan, ang babaeng matagal nang yumuyuko, ang siya palang pinakadelikado kapag natutunang tumingin ng diretsyo sa mata ng mga umapi sa kanya. Mahigpit na yakap ni Stella ang kahong bakal sa kanyang kandungan habang umaandar ang taxi papalayo sa eskinita ng Santa Mesa. Sa likuran nila, naiwan ng lumang bahay na minsang naging kanlungan niya at ni Corazon. Ngayon ay halos pasukin ng mga taong ipinadala ni Valerico. Hindi niya alam kung gaano katagal bago nila mabubuksan ang pinto. Hindi niya alam kung may makukuha pa silang natitirang papel sa aparador. Pero ang mahalaga, hawak niya ang tunay na laman ng nakaraan. Ang mga kontrata, litrato, liham ni Don Celestino, passbook, notebook ni Corazon, at mga tala tungkol sa pekeng waiver na pinirmahan umano ni Doña Priscila para burahin ang karapatan ng ina niya. Sa tabi niya, tahimik si Mang Tibor. Nakadungaw ito sa bintana, minamasdan kung may sumusunod bang sasakyan. Kahit matanda na, naroon pa rin ang dating talas ng isang security guard na sanay magbantay sa panganib. Anak, huwag mong hahayaang kunin nila iyan. Hindi po, sagot. Halos pabulong. Pero natatakot ako, Mang Tibor. Matatakot ka talaga. Tao ka. Pero hindi ibig sabihin nun, susuko ka. Napapikit si Stella. Sa isip niya naroon ang mukha ng kanyang ina sa ICU, ang mga tubong nakakabit, ang mahina nitong boses na bumigkas ng 3 salitang bumago sa lahat. Buksan mo, aparador. Hanggang ngayon naririnig pa rin iyon. Hindi na iyon basta biling ng isang inang nanghihina. Iyon ang huling lakas ni Corazon para ibigay sa kanya ang katotohanang matagal nang nilibing. Dumiretso sila sa maliit na opisina ni Attorney Nazario Laksamana sa isang lumang gusali sa Quiapo. Hindi marangya ang lugar. May lumang electric fan, mga estanteng puno ng makakapal na kaso at amoy kape na matagal nang nakasalang. Munglit sa unang tingin pa lang ni Stella sa matandang abogado, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Maputi na ang buhok ni Attorney Nazario, medyo kuba na sa edad, pero talim ang mata at buo pa rin ang tinig. Stella Verdona? Tanong nito. Opo. Ako si Nazario. Kaibigan ako ni Leandro, at kung tama ang sinabi niya sa telepono, hindi simpleng away pamilya ang dala mo rito. Inilapag ni Stella ang kahong bakal sa mesa. Nang buksan niya iyon, isa-isang kinuha ni Attorney Nazario ang mga papeles. Sa bawat pahinang binabasa nito, mas lalong sumeseryoso ang mukha niya. Hindi nagsasalita si Stella. Pakiramdam niya kapag nag-ingay siya baka biglang mawala ang lakas na pilit niyang pinanghahawakan. Matapos ng halos 1 oras na pagsusuri, dahan-dahang inalis ni Attorney Nazario ang salamin niya. Alam mo ba kung ano ang hawak mo? Tanong nito. Katotohanan po tungkol kay Mama? Higit pa roon, sagot ng abogado. May indikasyon dito na ang ina mo ay naging capital partner sa unang negosyo ng Del Fiero.
Kung totoo ang mga dokumentong ito at mapatutunayan ang forged waiver, maaaring may karapatan siya sa kabayaran, danyos, at posibleng bahagi ng assets na lumago mula sa unang puhunan niya. Napaupo si Stella. Ibig sabihin po, ninakaw nila si Mama? Hindi ko muna gagamitin ang salitang iyan hanggat hindi natin napatutunayan lahat, maingat na sabi ni attorney. Pero mukhang may malaking panloloko na nangyari at mukhang matagal na itong tinatago. Si Doña Priscilla po, bulong ni Stella. Namumutla siya nang narinig niyang sinabi ni Mama ang aparador. Kung gayon, alam niya ang laman nito. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Stella. Si Dante. Sunod-sunod ang tawag, hindi niya sinagot. Maya-maya, text naman ang pumasok. Nasaan ka? Umuwi ka sa mansyon. Huwag mong palalain ito. Kasunod noon isa pang text. Kung may kinuha ka sa bahay ng nanay mo, ibalik mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Namlamig ang mga daliri ni Stella, ngunit hindi na siya umiyak. Ipinakita niya ang mensahe kay Attorney Nazario. Maganda, sabi ng abogado. Nagulat siya. Maganda po? Oo, ibig sabihin takot sila. Kapag takot ang kalaban, may dahilan. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong buhay ni Stella. Hindi ito biglang guminhawa. Hindi siya agad nanalo. Hindi rin nawala ang takot. Sa katunayan, mas dumami pa ang bantang dumating. May tumawag sa kanya ng 10 oras ng gabi at sinabing huwag na siyang mangarap lumaban sa Del Fiero. May nag-iwan ng sobre sa tapat ng lumang bahay nila, laman ang litrato niya habang palabas ng ospital. May mensaheng kumalat sa mga kakilala niya sa kumpanya na siya raw ay magnanakaw, manggagamit at babaeng pinakasalan lang si Dante para makapasok sa yaman ng pamilya. Pero iba na si Stella. Hindi na siya basta nakayuko habang sinisiraan. Sa tulong ni Leandro, sinimulan niyang ayusin ang mga ebidensyang may kinalaman sa mga peking transaksyon na ipinapasa sa pangalan niya. Binigyan siya ni Leandro ng kopya ng audit logs na nagpapakitang may ibang account na gumamit ng credentials niya habang nasa ospital siya. Hindi pa nila alam kung paano nakuha ang access niya, ngunit malinaw na may nagtangkang ipitin siya. Hindi ka dapat bumalik sa office ng mag-isa, sabi ni Leandro. Nang magkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa Quiapo. Paano po ang trabaho ko? Tanong ni Stella. Sa ngayon, mas mahalaga ang proteksyon mo kaysa posisyon mo. May kakilala akong pwedeng tumulong sa'yo. Helena Mirasol. May sarili siyang auditing firm. Mahigpit iyon, pero marunong kumilala ng taong mahusay. Hindi ko po alam kung kaya ko pang magsimula ulit. Tumingin si Leandro sa kanya. Stella, matagal ka nang nagsisimula ulit araw-araw. Hindi mo lang napapansin. Ilang linggo ang lumipas. Habang si Corazon ay nananatiling mahina sa ospital, ngulit unti-unting nagiging stable, nag-resign si Stella sa Del Fiero Holdings. Hindi niya iyon ginawa ng padalos-dalos. Bago siya umalis, kumuha siya ng legal na payo, pinatanggap sa tamang paraan ang kanyang resignation at nagsumite ng statement na tumatanggi sa anumang dokumentong hindi niya personal na review o pinirmahan sa harap niya. Nang malaman iyon ni Dante, sumugod ito sa ospital. Nadatnan niya si Stella sa labas ng kwarto ni Corazon, kausap si Nurse Amihan tungkol sa gamot ng ina. Hindi na siya nagsuot ng mamahaling alahas mula sa Del Fiero, wala na rin ang singsing sa daliri niya. Nasa bag niya iyon, balak ibalik sa tamang panahon. Stella! Tinawag ng matigas si Dante. Napalingon siya ngunit hindi na gaya noon ang reaksyon niya. Dati, kapag naririnig niya ang boses ni Dante, may bahagi sa kanya na umaasang may lambing, may paliwanag, may pagsisisi. Ngayon, kalmado na lang siya. Hindi ito ang lugar para mag-iskandalo. Resignation? Legal statement? Ano to, Stella? Gusto mo kong ibagsak? Hindi ikaw ang sentro nito, Dante. Napangisi ito ng mapait. Ganyan ka na magsalita ngayon? Ganyan magsalita ang taong natutong hindi magpaikot. Lumapit ito. Kung akala mong mailalaban mo si Mama, nagkakamali ka. Hindi mo kilala ang kaya niyang gawin.
Tama ka, sagot ni Stella. Hindi ko sila lubos nakilala noon, pero ngayon, unti-unti ko nang nakikilala at hindi ako natutuwa sa nakikita ko. Napatitig si Dante sa kanya. Bumalik ka sa mansyon. Pag-usapan natin ito ng maayos. Maayos? Napahinga siya ng malalim. Noong kailalan ko ng asawa, binigyan mo ko ng kondisyon. Noong kailangan ko ng kakampi, itinulak mo ako sa pirma. Noong sinigawan ako ng nanay mo na tanggalin ang life support ng nanay ko, gumiti ka. Hindi mo naiintindihan ang pressure sa akin. Hindi, sagot ni Stella. Ikaw ang hindi nakaintindi na habang pinoprotektahan mo ang pride mo, pinapatay ninyo ang pagkatao ko. Hindi nakasagot si Dante. Sa unang pagkakataon, siya la ang naiwan sa hallway na walang kontrol. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Stella kay Jovita San Diego. Ilang beses itong nagpalit ng numero dahil natatakot. Nang sa wakas ay nagkita sila sa isang maliit na kapilya sa Sampaloc, nakita ni Stella ang isang payat na babae na may puting buhok, nanginginig ang kamay at may dalang lumang envelope. Kamukha mo si Cora noong bata pa si Cora, unang sabi ni Jovita. Napuno agad ng luha ang mata ni Stella. Ano pong alam ninyo? Umupo si Jovita sa bangko ng kapilya. Nagtrabaho ako sa bahay ng Del Fiero noong nagsisimula pa lang sila. Hindi pa sila gaanong kayaman. Ang tatay ni Dante, si Don Celestino, mabait na tao pero mahina pagdating kay Priscilla. Ang nanay mo, si Cora, hindi lang mananahi. Siya ang nagbigay ng malaking puhunan para maibangon ang una nilang garments business. May kasunduan sila, kaparte siya. Bakit po hindi niya sinabi sa akin? Dahil pinaniwala siyang maayos din. At dahil nang ipinaglaban niya, pinagbantaan siya. May peking waiver na lumabas, nagsasabing binibitiwan niya ang lahat ng karapatan. Pero hindi si Cora ang pumirma roon. Si Doña Priscilla? Tumingin si Jovita sa altar bago sumagot. Nakita ko. At habang pinipirmahan iyon, sinabi niyang, walang puwang ang mahirap sa apelyidong itinatayo ko. Humigpit ang hawak ni Stella ng bag. Inabot ni Jovita ang envelope. May kopya ako ng litrato noong araw na iyon. Malabo pero kita si Priscilla at Valerico sa opisina ni Celestino. Bata pa si Valerico noon, pero alam na niya. Itinago ko dahil natakot ako. Patawad hiha, sana noon ko pa ito inilabas. Hindi sinisi ni Stella ang matanda. Nakita niya sa mukha nito ang 3 dekadang takot. Salamat po, sabi niya. Hindi pa huli ang lahat. Kasabay nito, may bagong pinturing bumukas sa buhay ni Stella. Tinanggap siya ni Helena Mirasol sa Mirasol & Co. Audit Advisory bilang project-based forensic accounting consultant. Sa unang araw niya, hindi siya binola ni Helena. Narinig ko ang pangalan mo, sabi ng negosyante. At narinig ko rin ang paninira sa'yo. Hindi ako interesado sa chismis. Interesado ako kung kaya mong magtrabaho ng malinis. Kaya ko po, sagot ni Stella. Good. Dito walang Del Fiero, walang biyenan, walang asawa. Trabaho, ebidensya, integridad. Kung kaya mo yon, may lugar ka rito. Doon unti-unting nabawi ni Stella ang sariling pangalan. Sa bagong opisina, hindi siya tinitingnan bilang mahirap na napangasawa ng mayaman. Nakikita siya bilang babaeng marunong magbasa ng numero, maghanap ng butas sa dokumento at magsalita kapag may mali. Mahirap pa rin ang buhay. Umuuwi pa rin siya sa ospital gabi-gabi. Minsan sa waiting chair siya natutulog. Minsan noodles lang ang hapunan niya. Pero iba ang bigat ngayon. Hindi na bigat ng pagiging alipin. Bigat na ito ng paglaban. Lumipas ang ilang buwan. Si Corazon ay nakalabas din sa ICU at nailipat sa private charity room tulong ng ilang hospital assistants, suporta ni Mang Tibor at bahagyang tulong mula sa foundation na rekomenda ni Dr. Galeno. Mahina pa rin siya. May therapy, gamot at mahigpit na bantay. Pero buhay siya. Nakakapagsalita na siya ng kaunti. At sa tuwing nakikita ni Stella na dala ang mga dokumento, may lungkot at pag-asa sa mata niya. Anak, sabi ni Corazon habang pinapaino siya ni Stella ng gamot. Patawarin mo ako. Dapat sinabi ko sa iyo noon pa. Umiling si Stella.
Mama, pinagprotektahan mo lang ako. Akala ko kapag nananahimik ako, matatapos na ang gulo. Pero ang katahimikan pala, minsan nagiging kulungan din. Hinawakan ni Stella ang kamay ng ina. Hindi na tayo mananahimik ngayon. Habang lumalakas si Stella, lalong nataranta ang mga Del Fiero. Naglabas si Valerico ng demand letter, sinasabing pag-aari raw ng Del Fiero ang lahat ng dokumentong nakuha ni Stella. Sinubukan ni Mirela na sirain siya sa social media, nag-post ng pahaging tungkol sa mga babaeng ginagamit ang sakit ng magulang para mangikil. Ngunit hindi pumatol si Stella sa ingay. Sa halip, pinayuhan siya ni Attorney Nazario na mag-ipon lang ng ebidensya at huwag maglabas ng emosyonal na reaksyon. Ang korte, sabi ni Attorney Nazario, hindi nadadala sa sigaw, nadadala sa patunay. Dumating din ang araw na nagbigay ng mahalagang tulong si Osmundo Reyes. Palihim siyang nakipagkita kay Stella sa parking lot ng isang simbahan. May dala siyang maliit na flash drive. "Ma'am Stella," sabi niya, halatang kinakabahan. "Hindi po ako sanay makialam. Driver lang po ako. Pero may mga narinig ako. May dashcam recordings din po. Si Sir Dante at Ma'am Mirela, pati usapan nila tungkol sa pirma ninyo at ospital." "Bakit mo ito ibinibigay sa akin?" tanong ni Stella. Napayuko si Osmundo. "May nanay din po akong nanay. Namatay siya na walang lumaban para sa kanya. Noong narinig ko po ang sinabi nila tungkol kay Aling Cora, hindi ko kinaya." Hindi napigilan ni Stella ang luha. "Salamat." Pati si Sabelina ay nagbigay ng written statement. Isinulat niya ang mga narinig niya sa library kung paanong pinaplano ni na Doña Priscilla at Valerico na gamitin ang kalagayan ni Corazon para mapasunod si Stella. Si Nurse Amina naman ay pumayag tumistigo na sa hallway ng ospital, pinipilit at pinahiya si Stella ng kritikal ang ina niya. Si Dr. Galeno naman ay nagbigay ng medical certification na nagsasabing may fighting chance si Corazon noong panahong gusto siyang alisin sa life support. Lahat ng maliliit na tinig, unti-unting naging isang malakas na pader sa likod ni Stella. At dumating din ang araw na kailangan niyang harapin muli ang mansyon ng Del Fiero. Hindi siya pumunta roon para makipag-away. Pumunta siya roon kasama si Attorney Nazario para ihatid ang opisyal na notice ng legal claim at upang kunin ang ilang personal niyang gamit. Nasa gate pa lang sila, ramdam na ni Stella ang lamig ng dating tahanang na naging bilungganan. Ang chandelier, ang marmol, ang malalaking pinto, wala na itong dating kinlang sa kanya. Nakikita na niya ang kabulukan sa ilalim ng kintab. Sa sala, naghihintay sina Doña Priscilla, si Dante, Valerico at Mirela. Para silang korte-korting pamilya, ngunit sa mga mata nila ay naroon ang kabalisahan. "Ang kapal ng mukha mong bumalik dito," Bungad ni Doña Priscilla. Kalmadong inilapag ni Stella ang sobre sa mesa. "Hindi po ako bumalik para humingi ng permiso. Bumalik ako para ibigay ito." Kinuha ni Valerico ang dokumento at mabilis na binasa. Namutla ito. "Ano ito?" tanong ni Dante. "Legal notice," sagot ni Attorney Nazario. "May claim ang kliyente ko kaugnay ng fraud, falsification at pag-agaw ng karapatan ni Corazon Vardona sa orihinal na negosyo ng Del Fiero." Tumayo si Doña Priscilla. "Kasinungalingan niyan." Tumingin si Stella sa kanya ng diretsyo. "Kung kasinungalingan po, bakit kayo natakot nang sabihin ni Mama ang aparador?" Saglit na natahimik ang buong sala. Ngayon, hindi na si Stella ang nanginginig, si Doña Priscilla na. Lumapit si Dante kay Stella, mas mababa ang boses. "Stella, huwag mong gawin ito. Pwede pa nating ayusin. Mag-asawa tayo." Doon kinuha ni Stella mula sa bag ang sinsing at inilapag sa mesa. Hindi niya iyon ibinato, hindi niya rin dinarama. Inilapag lang niya, mahinahon, tulad ng paglalapag ng huling pasanin. "Hindi na tayo mag-asawa sa puso ko, Dante," sabi niya. Dahil ang asawa, hindi numingiti habang winawasak ang asawa niya. "Stella, hindi ako bumalik para marinig ang paliwanag mo. Bumalik ako para sabihin sa inyong hindi na ako matatakot." Tumingin si Stella kay Doña Priscilla, kay Valerico at kay Mirela. "Ginamit ninyo ang sakit ng nanay ko. Ginamit ninyo ang kahirapan ko. Ginamit ninyo ang pagmamahal ko para sa pamilya. Pero tapos na iyon.
Mula ngayon, batas ang kakausapin sa inyo. Lumakad sa palabas ng mansyon na hindi na lumilingon. Sa bawat hakbang, para siyang naghulmbad ng mga taon ng pangmamaliit, takot at pag-asa sa maling tao. Sa labas, naghihintay si Mang Tibor sa lumang sasakyan ni Attorney Nazario. Tumayo ito nang makita siya. "Ayos ka lang, anak?" tanong ng matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ngumiti si Stella ng hindi pilit. "Opo," sagot niya. "Ngayon lang po ako nagsimulang maging ayos." Habang papaalis sila, nakita ni Stella sa side mirror ang mansyon ng Del Fierro na unti-unting lumiliit. Dati, iniisip niyang iyon ang simbolo ng tagumpay, ng seguridad, ng buhay na hindi niya kailangang katakutan. Ngayon, alam na niya ang totoo. Ang tunay na tahanan ay hindi iyong may pinakamataas na pader. Ang tunay na tahanan ay iyong hindi mo kailangang isuko ang sarili mo para lang manatili. At sa gabing iyon, habang papunta siya sa ospital para sabihin kay Corazon na nagsimula na ang laban, alam ni Stella na mahaba pa ang daan. May korte pa, may paninira pa, may sakit pa ang ina niya. May mga taong makapangyarihang handang lumaban hanggang dulo. Pero hindi na siya ang dating Stella. Hindi na siya ang babaeng naghihintay iligtas ng asawa. Siya na ang babaeng magliligtas sa sarili niya, sa ina niya, at sa pangalan nilang pilit binura ng mga taong akala ay nabibili ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat pagtatapos ng isang kwento, may aral na maaaring magpaalala sa atin na hindi habang buhay nananalo ang mapang-api at hindi habang buhay natatalo ang taong marunong magtiis, maghintay at lumaban sa tamang paraan. Habang papalayo ang sasakyan ni Attorney Nazario Laksamana mula sa mansyon ng mga Del Fierro, tahimik si Stella sa likurang upuan. Sa bintana, unti-unting lumiliit ang malaking bahay na isang akala niyang magiging tahanan. Ilang buwan niyang tiniis ang lamig ng mga dingding nito, ang matatalim na salita ni Doña Priscila, ang katahimikan ni Dante at ang pakiwamdam na kailangan niyang magpakaliit para lang magkaroon ng puwang sa mundong hindi naman siya tunay na tinanggap. Ngayon, habang nakapatong sa kanyang kanlungan ang bag na puno ng mga kopya ng ebidensya, hindi na siya ang dating Stella na nanginginig sa bawat tawag ni Dante. Hindi na siya ang babaeng nakikiusap sa harap ng hapagang kainan. Hindi na rin siya ang asawang umaasang balang araw ay pipiliin siya ng lalaking hindi kailanman natutong manindigan. Pagdating nila sa ospital, diretso siyang nagtungo sa kwarto ni Corazon. Hindi na ito nasa ICU, nailipat na siya sa mas tahimik na charity room. Mahina pa rin ngunit malinaw na ang mata. Sa tabi ng kama ay naroon si Nurse Amihan na nag-aayos ng gamot habang si Mang Tibon ay nakaupo sa plastik na upuan, hawak ang lumang dyaryo, ngunit halatang hindi naman nagbabasa. Nang makita ni Corazon ang anak niya, agad nitong napansin ng kakaibang liwanag sa mukha ni Stella. "Anak," mahinang tawag nito, "nakita mo sila?" Umupo si Stella sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng ina. "Opo, Mama." "Sinaktan ka ba nila?" Umaling siya, hindi na gaya ng dati. Namlambot ang mukha ni Corazon. "Anong ibig mong sabihin?" Gumiti si Stella habang nangingilid ang luha. "Ibig sabihin po, hindi na ako bumalik doon para magmakaawa. Bumalik ako para sabihin na lalaban na tayo." Napapikit si Corazon. Isang luhang matagal na sigurong nakatago ang dumaloy sa gilid ng kanyang mata. "Ang tagal kong hinintay marinig iyan mula sa iyo, anak. Hindi dahil gusto kong masaktan sila, kundi dahil gusto kong makita kang hindi na nila kayang tapakan." Niyakap ni Stella ang ina ng marahan, ingat na ingat sa mahina nitong katawan. "Tapos na po ang pananahimik natin, Mama." Ngunit ang pagdedesisyong lamaban ay simula pa lang. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Sa tulong ni Attorney Nazario, nagsampa sila ng mga kasong may kinalaman sa falsification, fraud, coercion, at civil claim para sa karapatan ni Corazon sa unang negosyo ng Del Fierro. Kasama sa complaint ang mga lumang kontrata, liham ni Don Celestino, passbook, notebook ni Corazon, larawan mula kay Jovita San Diego, testimonya ni Sabelina,
dashcam recordings ni Usmundo, audit logs na nakuha ni Leandro, at medical certification ni Dr. Galeno. Hindi nagtagal, sumabog ang balita sa business circles. Hindi ito agad naging malaking balita sa telebisyon, ngunit sa mga taong matagal nang sumusubaybay sa Del Fierro Holdings, sapat na iyon para magsimulang magtanong ang mga investors, suppliers at dating kasosyo. Ang pamilyang matagal nang natatago sa likod ng malinis na imahe ay unti-unting napilitang humarap sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng kayabangan. Siyempre, hindi basta pumayag si Doña Priscilla. Sa unang preliminary hearing, dumating ito na nakasuot ng itim na trahe, may perlas pa rin sa leeg at taas na upa rin sa pagpasok sa maliit na silid. Kasama niya si Valerico, ang abogado ng pamilya, at si Dante, na halatang ilang gabi nang hindi maayos ang tulog. Naroon din si Mirela, hindi bilang suporta, kundi bilang taong nagsisimula ng mangamba kung hanggang saan siya madadamay. Nang makita ni Doña Priscilla si Corazon na nakaupo sa wheelchair sa tabi ni Stella, sandali itong natigilan. Marahil ay hindi niya inaasahang aabot pa sa araw na iyon ang babaeng minsan niyang tawag na walang silbi. Ngunit mabilis niyang itinago ang pagkabigla sa likod ng malamig na ngiti. "Corazon," sabi niya, "ang tagal na nating hindi nagkikita." Tumingin si Corazon sa kanya. Mahina ang katawan, ngulit malinaw ang tinig. "Matagal na nga, Priscilla. Pero ang totoo, matagal mo lang akong pinilit mawala." Napahigpit ng hawak ni Stella ng wheelchair ng ina. Sumingit si Valerico. "We object to emotional statements. This is a legal matter." Tumaas ang kilay ni Attorney Nazario. "Legal nga ito, Attorney Santos, kaya nakakapagtaka kung bakit kayo kinakabahan ng emosyon ng isang matandang babae kung malinis ang konsensya ng kliyente ninyo." Natahimik si Valerico, ngunit matalim ang tingin niya. Sa mga sumunod na pagdinig, isa-isang lumabas ang mga piraso ng katotohanan. Unang tumistigo si Jubita San Diego. Nanginginig man ng kamay, malinaw niyang sinabi kung paano niya nakita si Doña Priscilla at ang batang Valerico sa opisina ni Don Celestino noong araw na ginawa ang peking waiver. "Hindi po si Aling Cora ang pumirma," sabi ni Jubita habang nakatingin sa hukom. "Nakita ko po, si Doña Priscilla ang nag-utos na gawin iyon. At si Valerico, kahit bata pa, naroon po. Pinunit nila ang isang lumang kopya at pinalitan ng bago." "Bakit ngayon ka lang nagsalita?" tanong ng kampo ng Del Fierro. Napayuko si Jubita. "Dahil natakot ako. Mahirap lang po ako. Kasambahay lang po. Pero buong buhay, dala ko ang konsensyang iyon. Nang malaman kong halos pinapapatay na nilang sa hirap si Aling Cora, hindi ko na kinaya." Sumunod si Leandro. Inilatag niya ang audit logs, ang mga kahina-hinahang transactions at ang pagtatangkang gamitin ang account ni Stella habang ito ay nasa ospital. Mahinahon siya, walang labis na drama, ngunit bawat datos na inilabas niya ay parang pako sa kabaong ng kasinungalingan ng Del Fierro. Batay sa system records, may access na ginawa sa credentials ni Mrs. Stella Del Fierro noong oras na siya ay documented na nasa ospital. May CCTV logs at hospital record na nagpapatunay. Ito ay umuugnay sa mga transactions na kasalukuyang iniimbestigahan. Napatingin si Dante kay Valerico. Sa mukha niya, unti-unting lumilito ang takot na hindi na kayang takpan ng kayabangan. Tumistigo rin si Sabilina. Sa umpisa, halos hindi niya mailabas ang boses. Ngunit nang maita niya si Stella sa likod ng silid, tumanggo ito sa kanya. Doon siya nagkaroon ng lakas. Narinig po si Doña Priscilla at Attorney Valerico sa library. Pinag-uusapan po nilang gamitin ang kondisyon ni Aling Cora para mapapirma si Ma'am Stella. Sinabi po nilang walang anak na hindi luluhod kapag buhay ng magulang ang kapalit. Nagbulungan ng ilang tao sa loob. Tumistigo si Nurse Amihan tungkol sa nangyari sa ospital, kung paanong pinahiya si Stella habang kritikal si Corazon at kung paanong narinig mismo niya ang sigaw ni Doña Priscilla na tanggalin na ang life support ng ina nito.
Sinundan iyon ng medical explanation ni Dr. Galeno na hindi pa hopeless ang kalagayan ni Corazon noong panahong iyon. May fighting chance po ang pasyente. Malinaw na sabi lang doktor. Hindi medical judgment ang pagtulak na alisin siya sa life support. Ito ay presyon mula sa labas. Sa puntong iyon, hindi na kayang itago ni Doña Priscila ang galit, ngunit mas lalong gumuho ang kampo nila nang Mirela mismo ay nagdesisyong makipag-usap sa mga imbestigador. Sa takot na tuluyan siyang madamay sa fraud at cover-up, ibinigay niya ang ilang mensahe ni Dante at Valerico tungkol sa paggamit kay Stella bilang fall person sa mga financial irregularities ng kumpanya. Sa labas ng korte, hinarap siya ni Dante. "Mirela, bakit mo ginawa iyon?" Galit na tanong nito. Napatawa ng mapait si Mirela. "Dahil hindi ako kasing tanga mo, Dante. Mahal ko ang sarili ko higit sa imahe ng pamilya mo." "At ako? Ako?" Umiling si Mirela. "Ginamit mo ako habang asawa mo si Stella. Ginamit mo rin ako para takasan ang sarili mong kahinaan. Huwag mo akong tanungin ngayon kung bakit ako umalis sa barkong lumulubog." Mula roon, bumilis ang pagbagsak ng mga Del Fiero. Inirekomenda ang pagsasama ng kasong kriminal laban kay Valerico dahil sa falsification at financial manipulation. Si Dante ay nadawit sa fraud at coercion lalo nang napatunayang alam niya ang pagpupumilit na papirmahin si Stella sa mga dokumentong hindi nito ginawa. Si Doña Priscila naman ay hinarap ang civil at criminal complaints paugnay sa lumang peking waiver at pananakot. Hindi agad natapos ang kaso. Umabot iyon ng halos 2 taon. Sa panahong iyon, hindi naging madali ang buhay ni Stella at Corazon. May mga araw na bumabalik ang sakit ng ina. May mga gabing gumigising si Stella sa takot na baka may bagong paninira. May pagkakataong muntik nang mawalan ng trabaho si Stella dahil may ilang kliyente ng Mirasol & Co. na natakot madamay sa issue ng Del Fiero. Ngulit nanindigan si Helena Mirasol. "Stella," sabi nito minsan sa opisina, "ang taong hindi kayang panindigan ng katotohanan ay hindi dapat pinagtatrabahuan. Kung may kliyenteng aalis dahil lumalaban ka sa mali, hayaan mo silang umalis." Dahil doon, lumakas si Stella. Mula project-based consultant, naging regular forensic investigator siya. Natutuhan niyang gamitin ang sakit ng nakaraan hindi para maging mapait, kundi para maging mas talim, mas maingat at mas makatao. Samantala, si Corazon ay unti-unting gumaling ng sapat para makalakad gamit ang tungkod. Hindi na siya kasing lakas tulad noon, ngunit araw-araw niyang pinipiling mabuhay. Sa maliit na apartment na nilipatan nila ni Stella, may maliit siyang mesa kung saan muli siyang nananahi, hindi na para magpakapagod, kundi para maglibang. Minsan, tinatahi niya ang mga kortina ng kapitbahay, minsan naman, damit ng mga batang walang pambili ng bagong uniforme. "Hindi ka ba napapagod, Mama?" tanong ni Stella isang hapon. Ngumiti si Corazon habang pinapakinis ang tahi. "Napapagod, pero iba ang pagod kapag hindi ka naalipin ng pangangailangan. Ngayon, pinipili ko na lang tumulong." Dumating ang araw ng desisyon sa civil claim. Hindi perpekto ang hustisya, ngunit malinaw ang hatol. Kinilala ng korte ang ebidensya ng financial contribution ni Corazon sa unang Del Fiero Enterprise at ang seryosong indikasyon ng fraud sa waiver na ginamit laban sa kanya. Inutusan ng kampo ng Del Fiero na magbayad ng malaking halaga bilang settlement at danyos, habang hiwalay na ipinagpatuloy ang criminal proceedings laban kina Valerico at iba pang sangkot. Sa labas ng korte, hindi nagsaya ng malakas si Stella. Hindi siya tumalon, hindi siya nagdiwang na parang nanalo sa paligsahan. Yinakap lang niya ang ina ng mahigpit. "Mama," bulong niya, "narinig na rin tayo." Umiyak si Corazon sa balikat niya. "Hindi pera ang iniyak ko, anak. Ang tagal kong naniniwalang nabura na ako. Ngayon, parang ibinalik nila ang pangalan ko." Hindi man nakuha ni Corazon ang lahat na nawala sa kanya, nabawi niya ang pinakamahalaga, ang katotohanan na minsang itinago at ang dangal na tinangkang yurakan. Gamit ang natanggap nilang kabayaran, hindi bumili si Stella ng mansyon, hindi rin siya nagpakalunod sa luho. Unang inayos ni Stella ang gamutan ni Corazon.
Pagkatapos, bumili sila ng maliit na bahay sa isang tahimik na bayan sa Laguna. May bakuran, may puno ng santol, at may silid na puno ng liwanag sa umaga. Doon unang nakatulog si Corazon ng mahimbing matapos ng maraming taon. Ngunit hindi roon nagtapos ang layunin ni Stella. Kasama sina Helena, Nurse Amihan, Mang Tibor, Leandro at Attorney Nazario, itinayo ni Stella ang Bahay Silong Foundation, isang maliit na organisasyon para sa mga babaeng inaabuso, pinapatahimik, pinapapirma sa mga dokumentong hindi nila naiintindihan o pinipiling mamili sa pagitan ng pamilya at dignidad. Hindi ito malaking foundation sa umpisa. Isang maliit na opisina lang, ilang monoblock chairs, lumang computer, at pader na may nakasulat, hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Si Nurse Amihan ang tumulong sa medical referrals. Si Atty. Nazario, kahit retirado na, ay nagbibigay ng libreng legal clinic minsan isang linggo. Si Leandro naman ay nagtuturo sa mga babae kung paano magbasa ng basic financial documents para hindi sila malinlang. Si Mang Tibor ang naging parang bantay at ama ng lugar. Laging may dalang mainit na kape at payong kapag umuulan. Isang araw, may dumating na batang ina sa bahay silong. May pasa sa braso at hawak ang sanggol. Nanginginig ito habang nakaupo sa harap ni Stella. "Ma'am," sabi ng babae, "sabi nila wala raw akong laban kasi wala akong pera." Tumahimik si Stella sandali. Nakita niya ang sarili sa babaeng iyon. Ang dating Stella na nakaupo sa hospital hallway, walang kakampi. Hawak ang resibo ng gamot at basag ang puso. Hinawakan niya ang kamay ng babae. "May laban ka," sabi ni Stella. "Magsisimula tayo sa katotohanan. Pagkatapos, hindi ka na naming iiwan." Samantala, ang mga Del Fierro ay hindi na muling bumalik sa datong taas. Si Valerico ay nakulong matapos maputunayang sangkot sa falsification at financial schemes. Si Dante ay naalis sa posisyon sa kumpanya at kinailangang harapin ang mga kaso at pagkawala ng tiwala ng investors. Maraming ari-arian ang naibenta para pambayad sa legal obligations at utang. Si Mirela ay umalis ng bansa matapos makipag-ayos sa mga investigador, dala ang sariing kahihiyan at aral. Si Doña Priscila naman, na minsang makapangyarihan sa loob ng mansyon, ay naiwan sa isang mas maliit na bahay. May iilang kasambahay na lang at walang dating kinatatakutan ang pangalan. Nabalitaan ni Stella mula kay Sabilina na nagtasakit ang matanda matapos bumagsak ang kaso. Hindi nagsaya si Stella sa balitang iyon. Hindi niya rin ito pinuntahan para insultuhin. Natutuhan niyang ang tunay na paglalaya ay hindi kailangan ng harapang paghihinggil. Isang hapon, dumating si Dante sa bahay silong. Payat siya, simple ang suot, malayo sa dating lalaking sanay sa kapangyarihan. Nasa doorway siya, hindi makapasok. "Stella?" tawag niya. Nilingon ni Stella siya. Wala nang puot sa dibdib niya. Wala na ring pag-ibig. Kapayapaan na lang. "Ano ang kailangan mo, Dante?" Napayuko ito. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Tahimik siya. "Alam kong huli na. Alam kong hindi sapat. Pero araw-araw kong dala ang ginawa ko sa'yo. Noong ngumiti ako sa ospital, hindi ko makalimutan ang mukha mo." "Dapat hindi mo makalimutan," sabi ni Stella. "Hindi para pahirapan ka, kundi para hindi mo nagawin sa iba." "May pag-asa pa ba na mapatawad mo ako?" Tumingin si Stella sa loob ng opisina, sa mga babaeng naghihintay ng counseling, sa mga batang naglalaro sa sulok, sa larawan ni Corazon na nakangiti sa pader habang may hawak na tela. "Napatawad ko na kita, Dante," sabi niya. "Pero hindi ibig sabihin nun may babalikan pa tayo. Ang pagpapatawad ko ay para sa kapayapaan ko, hindi para buksan ulit ang pintong muntik ng pumatay sa akin." Tumanggo si Dante, luhaan. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Umalis siya ng tahimik, dala ang bigat na siya lamang ang makakapagpasan. Makalipas ang ilang taon,
Naging kilala si Stella Vardona bilang isang respetadong financial investigator at advocate. Hindi siya naging marangya, ngunit naging buo. Sa bawat kasong tinutulungan niya, naaalala niya ang ina, ang aparador, at ang 3 salitang nagbukas ng katotohanan. Sa huling eksena ng kwento, nasa bahay sila sa Laguna. Hapon noon, ginintuang liwanag ang pumapasok sa bintana. Si Corazon ay nakaupo sa rocking chair, may kumlat sa kanlangan, habang si Stella ay nag-aayos ng lumang aparador na dinala pa nila from Santa Mesa. Hindi na ito mukhang sisidlan ng lihim. Nilinis na, pinakintab, at ginawang taguan ng mga litrato, liham ng pasasalamat mula sa mga natulungang babae at ilang lumang sinulid ni Corazon. "Alam mo, anak," sabi ni Corazon habang nakatingin sa aparador, "akala ko noon sumpa ang laman niyan, kaya hindi ko mabuksan. Pero ikaw ang nagpatunay kahit ang pinakamasakit na alaala, pwedeng maging kusi sa paglaya." Ngumiti si Stella. "Kung hindi mo sinabi ang 3 salitang iyon, Mama, baka hanggang ngayon natatakot pa rin ako." Huminga ng malalim si Corazon. Payapa ang mukha. "Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa atin." Lumapit si Stella at lumuhod sa tabi ng ina, gaya noong bata pa siya. Pero iba na ang pagluhod na iyon. Hindi iyon pagluhod ng pagkatalo. Pagluhod iyon ng pagmamahal. Hinaplos ni Corazon ang buhok ng anak. "Hindi mana ang yaman mo, anak," mahinang niyang sabi. "Mana mo ang tapang." Tumulo ang luha ni Stella, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na luha ng takot. Luha iyon ng taong maraming pinagdaanan, maraming nawala, ngunit sa huli ay natagpuan ang sarili. Sa labas, umiihip ang hangin sa mga dahon ng santol. May tawanan ng mga batang kapitbahay, may amoy ng bagong saing mula sa kusina, at sa loob ng munting bahay na hindi kasing laki ng mansyon ngunit puno ng kapayapaan, natapos ang mahabang laban ng mag-ina. Hindi man ibinalik ng mundo ang lahat ng taong sinayang ng sakit at pang-aapi, ibinalik niya kay Corazon ang kanyang pangalan at kay Stella ang kanyang buong pagkatao. At iyon ang wakas ng kanilang kwento. Hindi perpekto, hindi walang sugat, ngulit malinaw, buo at malaya.